Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang umaga, mga kalakbay. Ako ay bumabati. Magandang umaga. Tayo po ay naririto ngayon upang magdiwang ng banal na misa. Marami po sa inyo ay galing pa sa iba't ibang lugar. Kanina may namit ako, mga taga Cavite, sa Amadeo, ang iba, mga taga Laguna, may mga taga rito. Ang iba ay sa Rizal. Nung isang araw may mga taga Lawag pa. At palagay ko kayo ay pumunta dito na may iba't ibang mga pakay. Magpapasalamat sa Diyos. Ang iba ay para tuparin ang kanilang mga pangako. At ang iba ay humingi ng biyaya ng paggaling. At kung ano pa ang sasangguni sa ating Panginoon. Mga kapatid, lahat ng ito ay maganda at pinaabot natin sa Diyos upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na pag-ibig ng Diyos. Humingi tayo sa Kanya ng awa at patawad sa mga kasalanan na ating nagawa. Iyuko natin ang ating mga ulo upang tanda ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Habang tayo ay nakatungo, sabay-sabay nating aminin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umaalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain at sa hilaga at sa lahat ng lupaing
pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong karunungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot na ang mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasaya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito
ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, hindi mabubuo ang ating pagdiriwang, paghahanda sa Pasko kung wala si San Jose. Marami tayong matututunan kasi sa kanyang kwento, sa kanyang karanasan, sa kanyang pagkatao. Si Jose ay pinili ng Diyos na maging katuwang ni Maria. Alam natin yan. Pagnilayan natin ang kanyang buhay. Dito sa kwento na ating natunghayan sa Ebanghelyo ngayon, hindi siya nagsasalita. He's a man of silence. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa katahimikan? Kapag ka ang isang tao ay nag-asawa na, sabi, ay yan ilalagay na sa katahimikan. Hindi naman yung parang mamamatay ka na, hindi. Katahimikan. Napakahalaga ng katahimikan sa ating buhay. Ang mundo ay napakaingay. Sa inyo, yung ating napanood kanina na preview, mga yun kaingayan sa mundo. Nakaka-relate ka kayo doon? Kitang-kita ninyo, yun ay tiyak maingay din sa ating mundo. Ngal-ngal na nakingal-ngal. Kulang sa katahimikan at kapag tayo ay walang katahimikan, hindi tayo makakapag-isip ng tama. Kaya maganda nga lamang na kayo ay nagpunta dito, ito ay moment of silence ninyo. Kayo ay nakakapakinig. Hindi ka makakapakinig kapag ka ikaw ay maingay. Yung iyong kalooban, marami kang reklamo. Alam niyo naman palagay ko ang sinasabi ko. Pagbigyan natin ang ating sarili na makinig sa Diyos. Hindi natin mapapakinggan ang Diyos kung tayo ay maingay. Yan ay matututunan natin kay San Jose. Matunog na matunog. At sa katahimikan, hindi lang kayo nakarayan sa katahimikan. Ano ang ginagawa ninyo sa katahimikan? Nakikinig. Yan. Hindi kayo nakababad lamang diyan, kundi bukas ang inyong tainga at nais niyong matutunan niyo malaman ang maraming mga bagay tungkol sa Diyos. At ang Diyos ay magsasalita sa ating katahimikan because silence is the language of God. Opo. Ikaw ay nagdadasal sa Kanya, sa katahimikan. Kuminsan ang mga dasal natin, kaiingay ng ating mga dasal. At ang mga dasal kadalasan sa atin ay memoryado. Hindi na galing sa ating puso. Ang ating mga dasal. Hindi na makahinga sa dasal. Sa amin nga, ako'y taga Padre Garcia, umagang umaga. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang bibilis pa. Hindi pa nakakahinga. Nag-aabot hininga na yung sagot sa namumuno. Kahit dito, maingay rin. At kahirap patahimikin ng mga taong busy. Ikaw ga, madali ka bang patahimikin? Kasarap kaya sa katahimikan. Ako ay naging director ng isang retreat house sa Silang Cavite, malapit sa Tagaytay. Sa matagal na panahon, ako'y nag-enjoy doon. Pagka may mga bibisita sa akin, nakakilala ko. Kapansin-pansin ang katahimikan.
Ang tanong hindi ka ba, Father, nabobor dito? Tahimik. Hindi Masarap magdasal sa tahimik na lugar. Kayo, ano ang inyong karanasan dito? Mas mararamdaman ninyo na taimtim ang inyong pagdadasal sa katahimikan. Gaya ng sinabi ko sa inyo, yung ating mga napanood na preview ay kaingayan. Kailan tatahimik ang mga yan? Kailan tayo tatahimik? May mga versions din tayo ng gayaan, ngaw-ngaw sa umaga, agang-aga, ngaw-ngaw. Kailan tayo tatahimik? Hingin natin sa Panginoon na parating niya tayong dalawin at bigyan ng mga pagkakataon na manahimik. Yun ay kung gusto mo. Pero kung gusto mo lagi ingay, mga garne, kahit pa ikay pumunta dito, pagdating ninyo sa iyo, gayon din lamang. Anong matututunan mo doon? Anong matututunan mo pagpunta dito? Ay di medyo mag-iiba-iba. Punta din sa National Shrine kay Padre Pio, matututunan mo ngayon ng tumahimik. Hayaan mo na silang ngumalngal na ng ngumalngal. Mapapagod din ang mga ayan, diga? Oo. Ay napakamakapangyarihan ng katahimikan. Kahit paano ang sabihin sa'yo, basta ikay huwag papatol. Si San Jose ay mahilig sa katahimikan. Ayaw niyang manggulo. Kaya ganun na nga lamang ang plano niya. Hihiwalayan niya si Maria para walang gulo. Pero may ibang plano ang Diyos sa kanya. Si San Jose ay simple. Hindi siya magarbo. Paano ba makikita natin sa isang tao ang simple? And what is simplicity? Ang simpleng tao, mga kapatid, ay ang tinutugunan nila ay yung mga mahahalaga, essential. Dito ko makikita yung essential at saka non-essential. Isang profesor, inimbitahan niya yung kanyang mga dating estudyante sa kanyang bahay. Halika kayo tayo magkakape. Nagkape. Ay ang inihanda ni profesor na mga tasa ay iba-iba. May mga gigintuin, ay mauubusan siya ng tasa. Kaya hanggang sa may mga tasang mga paper cups na lamang yung naiba. O di dumating yung kanyang mga guest, mga estudyante niya. O siya, magkape muna kaya. Ay pangagawan sa tasa. Siyempre, mas madaling nawala, naubos yung mga magagandang tasa. At yung mga nahuli ay mga paper cups na laang. Napakagaling ng gurong ito. Pati doon ay siya nagturo sa kanyang mga estudyante. Sabi niya, "My dear students, nakita ko nung kayo inalok ko ng kape na marami sa inyo ang kumuha ng mga may ginto, yung mga magagandang tasa, kakunti ring yung sa paper cups, may mga tira pa nga. Mga estudyante ko, mahal kong estudyante, alin ba ang mahalaga, tasa o kape? Which is more important in our life? Madami sa atin ang nawawala doon sa mga non-essential. Gusto magaganda, pero wala namang laman. Kaganda-ganda nga. Kaingay naman. Parang lata na kaingay-ingay, hilahin mo, walang laman. Pero yung mga lata na may laman, hindi maingay. Gets niya yan, ana? Kaya yun ang simplicity na itinuturo din sa atin ni San Jose. Siya ang bida ngayon. Ikaw
man of or person of essential things? Alin sa mga, ikaw ay mahilig pa sa mga, may mga signature na ganare, na damit. Ang mahalaga kayo may saplot. Ang iba, kaya nagsasapli para magpagara pa. Hanggang ngayon, ganun ka pa ba? Sa ating pananahimik, marirealize lang natin ito. What is essential sa ating buhay? Di doon ka. Huwag ka lang mag-aksaya doon sa mga pangsamantala na lumilipas lamang. Oo. And what are the essential things in our life? Beautiful relationship. Kaysa yung pagsunod sa Diyos, ikaw matigas ga ang iyong ulo. Mga kalakbay, yung mga katulad ko na mga senior citizen na, tumitigas ang ating ulo, kahirap sabihan, na, kaya yung ating mga kasamahan sa bahay, nahihirapan sa atin. Ayaw nating makinig. Si San Jose magaling makinig. Ikaw ay magaling makinig. O ikaw ay matigas ang ulo. Inaydiga-igar ni iyan. Mahalang ka pa sa akin, nakikilom na. Yan, ingay na naman. Yun. Gayaan. At si Jose ay may takot sa Diyos. Marami sa atin ang hindi na natatakot magkasala. Hindi na natatakot magsinungaling. Father, white lies laang naman yung aking sinabi. Kasinungalingan din iyan. At kapag ka nasanay ka na diyan, kakainin ka ng iyong kasinungalingan. Bakit ka magwa-white lie ka pa? Natatakot ka bang sabihin ang katotohanan? Oh. Si San Jose ay makatarungan. Hindi siya nang lalamang ng kapwa. Marami sa atin ang gusto sila ay lamang lagi kapag ka mga hatian. Sama na. Ang gusto nila ay pantay-pantay. Ayaw silang malalamangan. Sasakripisyo nila ang relasyon para sila ay pantay-pantay. Ikaw ay bitter lagi. Oo. Ang mga kapatid mo naman ang magmamana din. Sino ga yun? After all, yan laan naman ililipas din. Yun. Makatarungan, hindi nang lalamang sa kapwa. San Jose. Siya nga ay protector pa ng banal na pamilya. Si San Jose ay mapagmahal na ama sa kanya anak na si Jesus. San Jose, turuan mo kaming magmahal sa aming mga anak. Hindi lamang kapag ka mga ganitong kaliliit na bata, cute lamang ang mga yan, madali iyang sabihan. Kapag ka lumalaki na, matitigas na ang ulo. San Jose, turuan mo kami, turuan mo ako na magmahal sa aking mga anak. Kapag ka nakikita mo ang iyong anak na naliligaw na ng landas, hindi mo masabihan, nag-aalangan ka, baka magalit pa sa iyo. San Jose, turuan mo ako, alam ko na minahal mo sa Jesus, ang iyong anak. Turuan mo naman ako magmahal. Panginoon, San Jose, turuan mo akong manahimik. At ang kahuli-hulihan na nais kong ibahagi sa inyo sa pagtatapos ng aking pagbabahagi, pagre-reflect, ay ang vision. A man without vision, wala kang pananaw sa iyong buhay, ay kay malulugmok. Ipapakita sa iyo ng Panginoon ang mga magagandang bagay, ang kanyang plano sa iyong katahimikan. At hayaan mo doon sa iyong katahimikan ay ma-realize mo, kaganda pala ng buhay ko. Kahit na paminsan-minsan may mga ganito, may maiingay, pwede rin pala akong manahimik. Ang pinakamahalaga ay inner silence.
hindi yung external silence. Ang ganda rin ng external silence, makakatulong iyan upang tayo makakonsentrate. Pero ang mahalaga, ang inner silence, hilingin natin ang biyayang ito kay San Jose. Amen. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Panginoong Diyos, puso'y linisin ng lubos. Tuwa't galang Narito ang tinapay namin ay alay sa iyo. Kung ang aming pinagpaguran upang para sa amin ay naging tinapay na nagbibigay buhay. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa kanyang sapagkat sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay sa iyo. Katas ng ubas na aming pinagpaguran upang para sa amin ay maging inihiling nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahaing ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami ay pangibabawan sa ngalan mo, upang kami ay maging marapat, makasalo sa buhay na walang maliw, ng anak mong naging abang tao, upang kami ay pagalingin, sapagkat siya ang namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana
hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa kasama ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo at pagintakapatin kaming lahat na makasaloy sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritong Banal, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit. Gamitin natin ang panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus.
namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumulat ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muling paparito si Hesu Kristo upang ipunin ang lahat ng tao. Kaya't iyayon ang gawa sa kabutihan upang gantimpalay ating makamtan. Darating ang ating Panginoon na may dalang gantimpala upang ibigay sa bawat isa ang naukol sa kaniyang ginawa. Ang buhay ng tao ay isang pagsusulit kung saan lagi mayroon ang pagsilip. Naway mapagkabuti tayo hanggang sa huli upang gantimpalay at
bawat isa ang naukol sa kaniyang ginawa. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Darating ang ating Panginoon na may dalang gantimpala upang ibigay sa bawat isa ang naukol sa kaniyang ginawa. Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo sa aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets sa pambansang dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo makakatulong na. Ikatlo, mga Kapio, sa diwa ng kagalakan para sa darating na Kapaskuhan, makikita po ninyo sa screen ang hanay ng mga banal na misa. Mangyaring magabayan po tayo ng mga ito na matutunghayan din natin sa ating Facebook page. Sama-sama tayong magdasal at magnilay sa dakilang pagdating ng ating manunubos. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, mga dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumudulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik.